Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya, narito ang mga pinakamainit na tagpo sa Blood vs. Duty. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong recaps na aking i-upload. Si Felix pala ang nasa likod ng lahat matapos niyang bigyan ng baril sina Axel at Joby para gamitin sa serye ng mga holdapan sa bangko. Ang usapan nila ay 50-50 ang hatian sa pera kapalit ng tulong niya. Pero malinaw ang bili ni Felix sa magkapatid na wag silang gagawa ng problema na magiging sakit ng ulo niya. Habang nagtatago sa loob ng ospital, nagsimulang kabahan si Joby at tinanong si Axel kung ano talaga ang susunod nilang plano. Alam nilang delikado na ang sitwasyon dahil siguradong napapalibutan na sila ng Task Force Alpha sa labas. Pero kalmado lang si Axel. Para sa kanya, hindi pa basta susugod ang mga otoridad. Sigurado raw siyang susubukan muna silang kausapin at makipag-negotiate. At tama nga siya, dahil ilang sandali lang ay tumawag na si Azuelo. Sinubukan ni Azuelo na pakalmahin si Axel. Sinabi niyang alam naman nilang hindi planado ang pag-hostage at gusto nilang mailigtas ang kasamahan nilang sugatan. Nangako pa siya na papayagan silang makaalis ng buhay basta wag nilang sasaktan ang mga hostage. Pero hindi nagpauto si Axel. Alam niyang pinapatagal lang sila ng Task Force Alpha para makaposisyon ang kanilang mga tauhan. Kaya habang kausap niya si Azuelo sa telepono, agad niyang inalerto ang tauhan nilang nasa security room. Mahigpit ang utos niya, bantayan ng mabuti ang CCTV at siguraduhin walang makakapasok. Habang abala ang mga hostage takers, tahimik namang kumilos ang Task Force Alpha, dahan-dahan na pumasok sa ospital sina Marco, Felix, Jalil at Sabdani. Nagiwahiwalay sila ng pwesto para mas mabilis nilang mapasok ang iba't ibang bahagi ng gusali. Sobrang ingat nila sa bawat galaw dahil isang maling hakbang lang pwedeng malagay sa panganib ang lahat ng hostages. Hindi naman agad napansin ng grupo ni Axel ang operasyon dahil sa nakalupala ang CCTV. Paulit-ulit lang ang lumang footage kaya akala nila ay normal pa rin ang lahat. Samantala tuloy pa rin ang negosasyon ni na Axel at Azuelo. Doon na sinabi ni Axel ang kondisyon niya kung gusto nilang makalabas ng buhay ang mga tao sa ospital. Gusto niya ng isang helicopter at hindi basta maliit na helicopter. Kailangan daw kasa silang lahat para siguradong makakatakas sila. Sinubukan ni Azuelo na kumbinsihin siyang ibang sasakyan na lang dahil mahirap maghanda agad ng helicopter. Pero matigas si Axel. Alam niyang kapag sasakyan lang ang ibinigay sa kanila, siguradong pagbabarilin sila paglabas pa lang. Dahil paubos na nga ang oras nila. Napilitan si Azuelo na pumayag sa demand niya. Pero kapalit nun, kailangan magpakawala si Axel ng 10 hostages bilang senyales na seryoso siya sa usapan. Noon una ayaw pumayag ni Axel. Nagbanta pa siya na papatayin niya ang mga bihag kapag hindi dumating ang helicopter sa loob ng 30 minuto. Pero diretsahang sinabi ni Azuelo na sa oras na may dumanak na kahit isang patak ng dugo sa ospital, papasukin nila ang buong lugar at walang matitirang buhay sa grupo nila. Dahil doon, napilitan si Axel na maglabas ng 10 hostages. Habang tumatakbo ang oras, mas lalo namang umiinit ang operasyon sa loob ng ospital. May 26 na minuto na lamang bago dumating ang hinihinging helicopter nang mapansin ng bantay ng security room na hindi gumagalaw ang CCTV footage. Doon niya na-realize na nahack ang system at malamang nakapasok na ang Task Force Alpha. Diyan tinawagan si Axel para balaan ito, pero huli na nga ang lahat. Ilang segundo matapos siyang makita ang katotohanan, biglang dumating si Felix sa security room at walang awang pinatay ang bantay. Doon tuluyan ang nag-init ang ulo ni Axel dahil malinaw na niloloko siya ng Task Force Alpha habang nakikipag-negotiate nga siya. Kasabay nito, mabilis nang nakarating sina Marcos at Jalil sa emergency room kung saan nakapwesto ang mga tauhan ni Axel. At wala nang usapan pa. Sunod-sunod na putok ng barila ang lumalingaw-ngaw sa buong ospital habang nagsisimula ang matinding engkwentro. Talagang kapanapanabik ang mga kaganapan sa Blood vs. Duty. Kaya naman tuloy-tuloy lang ang pagsubaybay dito. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, mga kapamilya.